Guys, sa panonood sa aking channel, papakita ko sa inyo ngayon kung paano posibleng maging folding door ang marine plywood na 1/4 24 by 91 inches by 13 feet. Pakita ko sa inyo mamaya-maya. And papakita ko lang sa inyo ngayon pagbubukas kung paano ko binubuksan to. And then kung bakit ko ito ginawa, guys. Actually, meron na ito dating pinto at mapapanood nyo yun sa aking playlist, yung bifold na folding door para sa inyong store. Dati yan ay yero pero pataas, guys, yung tiklop, dalawa lang. So mamaya papakita ko sa inyo kung bakit ko ito pinalitan. So ayan, guys, okay na, no? Nabuksan ko na ang aking tindahan. So ito yan, gumawa ako ng, ito yung aking locking system. Kapag dumikit siya, mayroon siya dun yung kabila, yung kailalim niya, papasok doon, and then maglalak na siya. And then nilagyan ko siya ng railings na 1/2 by 2 na thin dry na kahoy. Itinornilyo ko yan sa semento gamit ang Tex screw. So ayan, guys, so mataas siya, 91 inches yan by 24 kasi yung hati ng plywood natin is 24 para dalawang eksakto. So nag-flooring kasi yung kapitbahay ko, yung ang nirerentahan ko, nag-flooring siya, so tumaas yung kanya, bumaba yung sa akin. So napilitan ako ngayon magpalit ng pinto kasi makakauntog na yung baba kong pinto, yero pa naman yun, makakasugat ng noo. So kailangan ko magpalit ng pinto, guys. Maya kasunod dito papakita ko na yung aking pinto, guys. Mapapanood nyo sa aking playlist, guys. So ayan yung aking nagpa-flooring ako diyan. Yun yung yero na yun sa taas, is yan ang aking dating pinto, and then parang canopy na rin siya. So bumaba siya. So ito, guys, ang mga kailangan nyo, welding machine, grinder, cutting disc, grinding disc, 3/4 na tubular by 20 feet, eskwala, 1/2 na plywood na marine, 4 pieces, Tex screw, riveter, and hinges. So gagawa muna kayo, guys, ng ganito, 24 by 91 inches na tubular. And then pag didikit-dikitin nyo ng ganito, lalagyan nyo ng hinges. Magkabila ang baliktaran yung paglalagay nyo ng hinges. Mamaya papakita ko sa inyo. So guys, ganito muna yung pagkakabit ng ganitong hinges ang aking binili para matibay. Gawa sa round bar. Ayan, guys. Ganyan ang pagpapadikit ko. So tatlo lang yan, guys. Nilagay ko sa gitna at saka magkabilang dulo. Doon sa kabilang dulo, 5 inches mula doon sa dulo, 5 inches sa and then yung kalahati ng tubular. So ganito ang setup niyan, guys. Ganito ang gagawin niyo. So ayan ang mga materials na kailangan natin. Yung welding machine ko, guys, binili ko lang yun sa Shopee, 1,800 lang yan, guys. Mura lang, matibay siya, maliit lang, napakagaan. Parang transistor radio lang, guys. So ganito magiging setup niyan. Nire-ready ko na yan para sa pinturahan bago natin ikabit yung plywood. So ganyan dapat ang magiging setup niyan, o baliktaran siya, para matutupis niya ng dikit-dikit. So ayun, guys. O ganyan ang magiging setup nyo. Pipinturahan natin bago natin ikabit yung plywood para may protection naman siya sa kalawang kasi nasa tabing dagat ako, guys. So ito na yan, pagkabit natin. So hatiin lang natin yung plywood by 91. So dalawang hati lang yan, 24. So, and then inire-rivet ko, guys. Naka-rivet yan, palibot. So kayo nang bahala kung gaano katibay ang gusto nyong gawin, masinsin. So ito na, guys, yung muli. Dito ko na pininturahan niya sa tindahan yung plywood, at pininturahan ko na uli yung pintura, ang tubular ng white para may doubling protection siya. So ayan, guys, yung pagsasara, medyo wala pa kasi yung sa kabila, sa taas, wala pang guide dun sa taas. Gagawin ko pa, guys, kasi ginagawa ko to habang nagbubukas din ng tindahan para naman may kita pa rin tayo. Ayan, mapapansin nyo, guys, mababa yung aking flooring kumpara dun sa taas, and then nilagyan niya din ng parang drainage. So ito, guys, yung aking locking system katulad yung kanina, yan pa rin yung kanina, pinapakita ko lang ulit sa inyo. And then maya papakita ko sa inyo kung bakit talaga tayo nagpalit uli ng pinto, So ayan, may nilagyan ko lang ng railings, and then sa taas lalagyan ko din ng katuwang yan para mas matibay yung protection niya. So pinakita ko lang posible, guys, na gumawa ng 1/2 na plywood na marine na fold natin combine natin ng tubular na 3/4. So yun na, guys, salamat sa inyong panonood hanggang sa oras na ito. So yan na ang bagong setup ng aking tindahan. Mataas na ang headboard niya, hindi na makakabangga sa customer, may iwasan masugatan ang kanilang mga ulo. So thank you, guys, for watching. Kung natulungan kayo ng video na ito, please like, share, subscribe sa aking channel para mas lumago pa ito. Thank you, guys, for watching.